98W, madidissolve na rin sa loob ng 24 oras. At remnants ni 17W ay hindi na significant na magiging isang active low pressure area, pero yung surface trough magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Northeastern Mindanao. Amihan, mas umiiral pa rin sa hilagang bahagi ng Luzon, damay ang ilang bahagi ng Metro Manila, at asahan ang magiging pag-ulan sa halos buong bahagi ng Luzon. Kaya asahan na magiging maulap ang buong bahagi ng Luzon at mga ilang kalat-kalat pa ring pag-ulan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, November 18, 2023. Na oras natin boys from ngayong umaga ay alas 10:06 na ng umaga. Mukhang good news. Mukhang magiging katamtaman uli ang lagay ng ating panahon despite na magiging may partly hazy at gloomy ang umiiral dito sa atin sa Metro Manila. Mas madalas magiging partly cloudy dahil nga po sa umiiral nating hanging amihan. At magkakaroon man ng mga pag-ulan, typically mga light to drizzle rain showers ang mas iiral, lalo na sa bahagi ng ilang Metro Manila at ilang parte ng Calabarzon. Sa extreme Northern Luzon, magiging cold breeze pa rin ang iiral dahil sa ating northeast monsoon na mas umiiral ngayon sa bahagi ng Luzon, kaya expected na mas bababa ang mga temperatura natin sa mga susunod na araw dahil mas umiiral na ng maigi ang ating amihan. Current condition ng forecast, gloomy po, klaro at partly cloudy pa rin sa amin sa Caloocan City at makikita na medyo may pagsikat ng araw pero mas mangunguna ang mga maulap na hipapawirin dahil sa accumulation ng ating northeast monsoon. So normal na po yan na typical. At sa ating lowest temperature naman na netala kaninang 4:27 AM, nakapagtala kami dito sa Caloocan, West Grace Park ng 25.4 degrees Celsius na pinakabababa na temperatura. Kahapon, medyo maalisangan ang aming temperatura na umabot na 33 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon, 1:37 PM. At dahil dyan, bahagya ring mataas ang ating heat index kahapon at 40.1 degrees Celsius. Pero may consider na mababa yun or comfortable heat index. Kung titingnan naman natin sa mga heat index sa ibang weather stations ni Pag-asa, nangunguna ang Katarman Northern Samar at Tacloban City sa Leyte na may 42 degrees Celsius ang kanilang heat index. And the rest, mabababa na po. Below 41 degrees na po. So halos sa mga pangalawa lamang kami halos mga pangalawa lamang kami sa Caloocan na may pinakamataas na heat index at 40 degrees Celsius nga na inabot ng heat index namin kahapon. And the rest, napakababa na po. Dalawa lamang ang mas mataas na nabanggit ko sa may bandang Leyte at Katarman Northern Samar. Sa ating PH16 past 24 hours, sa pagdating naman sa alinsangan sa buong bansa ay nangunguna sa Zamboanga Peninsula na nasa 34.2 degrees Celsius ang kanilang alinsangan. Sa Baguio City naman, mababa na naman at 15.4 degrees na pinakamababa na temperatura na itala sa Baguio City. So halos 2 beses silang bumababa at ramdam na talaga ang ating amihan dahil po sa pagbaba ng below 16 degrees Celsius na at halos umaabot na ng 15 degrees Celsius pa rin, pababa na ang Baguio City. So inaasahang mas malamig at mas mahamog ang asahan dyan sa Baguio City. Kaya take note mga folks. At sa Iloilo naman ay parteng Surigao City naman ay umabot ng 163 mm na violent rain shower sa kanila since past 24 hours. At dito sa bahagi ng Metro Manila sa amin ay wala namang naitala pa rin kaming mga pag-ulan. Gaya na aking report, mga ilang araw na nakararaan ay asahan ng hapo sa laging silangang bahagi ng bansa natin ang mas uulanin, hindi na masyado din sa may kalurang bahagi ng bansa. Sa ating outside humidity, medyo drier ulit tayo at 67% ang ating current outside humidity at bumababa ito ng 2% since lunch hour. And despite nyan, mataas ang ating atmospheric pressure, kaya magiging drier air po na cold breeze ang ating magiging kahanginan dahil po sa 1,014 hectopascals
ang ating atmospheric pressure sa Metro Manila. At sa ating high tide and low tide status, mukhang mananatili pa rin low tide tayo ngayon ha. So, nitong maghapon ay mananatiling low tide tayo. So, sa mga mangingisda natin na maliliit ay layo-layo muna. Diyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea lumayag dahil mababaw po ang ating karagatan sa pangpang ng Manila Bay. Dahil may 14 hours and 24 minutes pa para mag-high tide o madaling araw na po ito bukas ng madaling araw. So, maghapon, mukhang bad news tayo lumayag sa pangpang ng Manila Bay. Medyo layo-layo muna kayo ngayong araw. Sa ating almanac, dahil maganda naman ang ating air quality, wala tayong magiging komento dyan, ay sumikat ang haring araw kaninang 5:58 AM at tinasang lulubog ito mamayang 5:24 PM. At ang ating waxing crescent na 25% na po ang liwanag sa buwan. Pero kung sisilipin natin ay sakto magmo-moonrise pa lamang. Ay sakto ngayong 10:33 AM pa magmo-moonrise. At inasang lulubog naman ito mamayang gabi at 10 o'clock PM eksakto. Sa ating local weather, para ngayong Sabado hanggang Linggo na po ito bukas, ay magiging partly cloudy ang maghapon natin at may malbaba lamang na tsansa daw na uulanin dito sa amin sa Caloocan at 5% lamang. Pero bukas, magiging maulap din. So halos constant, stationary lamang magiging panahon ngayong araw ng Sabado hanggang bukas ng Linggo na parang mababa at 5% din ang tsansa ng pag-ulan. According naman sa ating local weather advisory mula sa Data Pag-asa kaninang 4 o'clock AM, ay ang low pressure area daw, ito yung remnants ni 17W na mataan sa layong 605 km east ng Gian Eastern Samar at umiiral daw ang shear line sa may bandang Visayas. However, masyado nang diffused yung shear line niyan sa may bandang eastern section ng Visayas kaya hindi masyado natin na mapapansin yan. Ang ating 2 days highest and lowest temperature forecast ay naglalaro sa 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon sa buong bansa. Nakikita natin, halos wala na yung sinasabi ni Pag-asa na shear line dahil nga po sa yung remnants ni 17W ay nag-engulf na po sa buong bahagi ng silangan ng Bicol Region, lalo na sa katimugang parte ng Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao area. Yang makapal na yan na heavy rain potential expected po na uulanin kayo ng mga heavy rain showers, lalo na sa bahagi ng Samar Region, Leyte, Mapatacloban man yan, ilang parte ng Cebu sa Central Visayas, Masbate at ilang bahagi ng south portions ng Bicol Region, ang Catanduanes. So ingat po mga folks sa potential na babahain dahil ang buong bahagi na yan mula dyan sa bahagi ng Naga hanggang Sorsogon City ay magkakaroon ng mga moderate and heavy rain showers. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha at huwag naman sana nagkaroon ng pagguho ng lupa. And the rest ng Masbate City, kabilang na ang buong Samar Region, Northern Samar man yan hanggang southern part ng Samar Region, magiging maulan po at expected ang heavy rain showers. Damay na ang buong bahagi ng Biliran Island, Leyte, sa Ormoc, Tacloban City, Polo, pababa ng Baybay City, hanggang Maasin na yan damay-damay na ang mga pag-ulan dyan, maging sa Central Visayas at West portions ng Visayas. Sa ngayon, magiging maulap muna ang West portions ng Visayas sa may Panay Island, Guimaras, Sipalay, Kawangkalan, Bayawan City at Dumaguete sa parte ng Negros Occidental. Pero maya-maya asahan ang mga moderate and some heavy rain showers na nararanasan ngayon ng mga taga Rojas City sa Panay Island, Iloilo, Cadiz City, Bacolod, San Carlos, Toledo, hanggang dyan sa bahagi ng nawala bigla. Bahagi ng Buabal, kung daw nagkakamali, Guhulingan City. Yon. Nakakaranas sila ngayon ng mga isolated rain showers dahil sa malawak na cluster na ito ng remnants ni 17W. Tinaas pa rin ni Pag-asa yan as low pressure area pero sa aking tropical cyclone sector, nanatili pa rin siyang low pressure. So considering, pero remnants ito ni 17W. Dahil may pinapakita nga at nai-report ko na yun kahapon na pwede pa itong magkaroon ng recirculation paglabas ng bandang Palawan area. Magdedepende na lamang yan sa magiging obserbasyon at yung kanyang low convection kung magkakaroon pa ng mataas na upward low convection. Dahil sasalubong na kasi siya sa sa ating northeast monsoon, yung malamig na hangin dyan. So,
Case to case na lamang kung kakayanin pa ng low pressure na ito na magkaroon pa ng recirculation paglabas ng kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil sasalubungin niya talaga ang lamig ng hangin dulot ng ating amihan. Mukhang malabo na magkaroon ng intensification ang anumang low pressure area oras na lumapit ito sa range ng napakataas na high pressure area sa area na yan. Diyan pa lang sa may bandang Southern Luzon, 1,014 hectopascals na kagad ang sasalubungin ng cluster ng low pressure area na ito o ng remnants ni 17W. So case to case na lang kung kakayanin pa niya na mag-circulate paglabas dito sa kanluran. So abang-abang na lamang mga folks. So balik tayo sa lagay ng panahon ay buong bahagi ng Northern Luzon. Buong bahagi ng Northern Luzon hindi na natin isa-isahin yan. Kabilang na ang Central Luzon, west portions ng Luzon sa Zambales at Dagupan area, pababa na po yan ng Bataan. At dyan naman sa may silangan mula bandang Cagayan Valley, pababa na po yan ng Aurora region sa buong bahagi ng Quezon Province. Papasok na po yan ng bandang Bicol sa Camarines Norte, magiging maulap po ang lagay ng ating panahon. Epekto ng ating northeast monsoon at expected na rin na matatamay siyempre ang Central Luzon pababa ng Bulacan hanggang Metro Manila at Calabarzon, magiging maulap po ang ating panahon. At may mga cold breeze tayo despite na may kasamang dry air na iiral dahil nga po sa ating northeast monsoon. So maglalaro po sa 30 degrees Celsius pababa o maglalaro yan between ang ating malamig na temperatura sa Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. So all in all, ang buong bahagi ng Luzon magiging maulap po At asahan kung magkaroon ng mga drizzle rains o light rain showers, epekto lamang yan ng condensation dahil nga po sa accumulation ng mataas natin na lamig sa himpapawid. At dahil sa magiging epekto na, expected natin sa mga areas na magkakaroon ng pagsikat ng araw na tatama sa malamig na temperatura sa himpapawid, makakakita tayo ng halo o yung parang sun halo, yung parang lenticular na makikita natin. So, maganda pagkakataong kunan ng mga pictures yan, mga folks. Magkakaroon tayo ng mga sun halo yan. Dahil yung mga ice crystals sa himpapawid, tatama doon sa liwanag mula sa sinag ng araw. So magkakaroon ng parang halo. Makakaranas tayo ngayon dahil lalo na sa may bahagi ng Northern Luzon areas na magkakaroon pa rin ng mga pagsikat ng araw. And the rest ng Mimaropa, magiging maulap din mula Mindoro at ilang bahagi ng Coron hanggang El Nido at Puerto Princesa. Nagkaroon man ng mga isolated rain showers typically sa mga Occidental Mindoro at ilang bahagi ng Coron at bandang Rojas ng Palawan. Pero pagdating po ng bandang Nara, pababa ng Brooks Point at Batarasa, magiging maulan po ang areas na yan. Typically mga ilang light to moderate showers and some heavy rain showers ang iilan dahil nga po sa extension ng trough ni 17W. Magiging cluster ito. So, pabugso-bugso ang biglaang light to moderate showers and some heavy rain showers. So, magdala na naman ng pananggalang sa ulan at just in case maghapon mga folks So nabanggit ko na ang buong bahagi ng Visayas na magkakaroon po ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na ang bahagi ng Leyte, Samar, southern part ng Bicol region mula dyan sa may bahagi ng Biliran at Sorsogon pababa. Damay na ang buong Legazpi City, Catanduanes, Central Visayas at bandang Bohol sa may southern Visayas area. Sa buong Mindanao naman, magkakaroon din ng mga pag-ulan ang bahagi ng Surigao City, lalo na sa isla ng Dinagat at Siargao Island. Take note po yan. Then kahapon or within past 24 hours, inulan ng husto ang Surigao City na umabot nga po sa mahigit 160 mm ang total rainfall. So expected pa rin ngayong araw dahil po sa ating cluster na ito ng remnants ni 17W o yung low pressure area natin na nagme-maintain dyan. Kaya asahan na magiging pag-ulan ang buong bahagi ng Surigao City, Kabadbaran, Damay ang Butuan, dyan sa may bandang Tandag, pababa na po yan ng Bayabas, Kagbuat, Bayugan City, hanggang dyan sa may San Francisco, bandang Agusan del Sur na po yan. And the rest ng bandang Hinatuan, pababa na po yan ng bandang dyan sa may Compostela Valley, ay magiging maulap din po. Expected din ang mga biglaang isolated rain showers. Tamay na ang buong Davao region, Bukidnon, and the rest ng Sorsogon ay magiging maulap po ang iiral dyan. So isolated rain showers din ang expected na iiral despite na mataas ang ating humid o mainit na singaw ng temperatura dyan. Kasama na ang General Santos City at Sarangani na nakaranas sila ng medyo
earthquake shock. Dahil kahapon nga po nakapagtala dito sa area na ito ng magnitude 7.1 according sa aking seismometer, pero kay kay PBOX, ay dinegrade nila ito into 6.8, magnitude 6.8 mula sa magnitude 7.2 na measurement nila kahapon sa lindol dyan sa bahagi ng kanlurang parte ng Sarangani sa Davao Occidental. Nagkaroon ng mga ilang moderate damages dyan at nagkaroon ng medyo evacuation lalo na sa may bandang Davao City. Inabot po ng intensity 4 yung pagyanig dyan. Well, sa measurement kasi sa akin sa Metro Manila, umabot nga po ng magnitude 7.1. So asahan talaga na ang bahagi ng Davao region makakaramdam talaga ng pagyanig dyan na aabot ng more 4, intensity 4 pataas na paglindol. So, hindi ko maintindihan bakit dinegrade ni PBOX ito into 6.8 magnitude. Maaring pinagbasehan nila sa record ng USGS, which is kay USGS kasi nasa magnitude 6.7 o to 6.8 ang magnitude measurement nila. Kaya maaaring doon nila pinagbasihan, kaya nila dinegrade. Pero dahil 7.1 sa akin, dahil long period kasi ang aking seismometer, so mag-maintain talaga pa rin sa ganun ang aking measurement. At makikita naman sa naging assessment damages na naganap sa may bandang Davao City at ilang bahagi mas malapit dyan sa paligid ng Davao Occidental sa area na yan. So hopefully walang masyadong nasaktan at meron daw yatang isang nasawi. So makikiramay na lamang at ingat na lamang po at suriin yung mga paligid kung sakaling may mga cracks at may mga displacement ng mga kalupaan at i-report po natin sa ating mga kinauukulan yung nagiging displacement ng mga lugar, lalo na sa lupa na magdi-displace para malaman ng mga taga-PBOX yung magiging assessment damage kung hanggang saan umabot, kung aabot mo to hanggang Cotabato yung assessment damage. Anyway, magiging maulap din ang bahagi ng Cotabato all the way hanggang sa bahagi ng BERIM. Magiging isolated din ang mga pag-ulan all the way hanggang Zamboanga Peninsula po. Dahil sa extension nga po nitong remnants o itong low pressure area na to na namamaligid sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao area. So far sa ating computer-generated tropical cyclone sector na natiling insignificant o walang upward low convection generation itong si 17W, itong low pressure area o remnants ng dating tropical depression na si 17W. Bagamat na natiling LPA ay nasa 1,006 hectopascals yung kanyang central air pressure pero walang enhancement ng kanyang wind speed and wind gust. So manatili na lamang itong surface trough na nagdadala ng mga malakasang pag-ulan sa Visayas at Mindanao area. Samantala si 98W ay dahil sa wala namang nakikitaan na upward low convection at malakas po nagiging shear line sa kanya pa north o northwestward kaya expected natin sa loob ng 24-hour period ay madidissolve na lamang itong C98W. So mababa na rin ang tsansa nito na magkaroon ng enhancement. So medyo good news yan sa bansa dahil mukhang wala tayong aasahang bagyo na mabubuo. Once na madissolve itong C98W ay expected wala tayong aasahang pamumuo ng bagyo sa loob ng 5 araw. So inulit ko, once na ma-dissolve itong si 98W, expected in 5 days, wala tayong asahan na pamumuo na anumang tropical wave. So antayin na lang muna natin na ma-dissolve itong si 98W dahil according sa aking analysis ay within 24 hour ay maaari o kung hindi man 24 hour, maaaring mag-extend ito within 48 hour period ay maaaring ma-dissolve itong si 98W. Bakit obserbahan muna natin? Dahil hanggat nananatiling active o mataas ang current anomaly nito dito sa aking West Pacific Basin Monitoring, yung probability ay hanggat mataas pa yan, ay expected pa rin natin na magiging aktibo yung monitoring kay 98W despite na meron na siyang inaasahang forecast na madidissolve ito within 24 or 48 hour period just in case mag-extend. At kung titingnan natin sa ating global spectral model, ay halos wala rin nakikitaan na napag-enhance na itong C98W. Ayun, halos na-dissolve na rin siya. Habang yung kanyang slight circulation ay lumalapit sa may bandang silangan ng Bisaya sa labas ng ating par. Pero halos wala nang significant na nakikitang pag-circulate ni 98W. So, kaya nasasabi natin
na madidissolve na lamang itong C98W. Samantalang si 17W, habang magtatraverse ito sa may bandang Visayas area, ay dito na lamang siya magkakaroon ng unti-unting dissipation o magkakaroon ng unti-unting paglusaw habang sumasalubong ito sa pagitan ng shear line ng Southern Luzon area o yung shear line na kung saan mas malamig ang temperatura na sasalubungin itong low pressure area. So, dito nga masasabi natin na mukhang malabo itong magkaroon pa ng recirculation oras na tumawid man lang ito ng bandang kanluran ng bansa. Anyway, base sa ating global spectrum model, madidissolve na lamang ito o magdidissipate unti-unti habang sinasalubong niya ang ating malamig na temperatura at high pressure area. Kaya sa loob na lamang siguro ng 48 to 50 hour ay malulusan na lamang ito at magre-remain as trough na magpapaulan sa bahagi nga po ito ng ilang bahagi ng Visayas at Bicol region at ilang parte ng Southern Luzon hanggang sa susunod pang mga 3 araw, approximate ahead of time yan mga folks. At kung magbabasa naman natin, ang kanyang sea level pressure ay halos wala na talaga at nagme-maintain na lamang siyang shallow trough at nagiging remnants. Patuloy na lamang siyang nagre-remnants habang ito ay unti-unti nang nalulusaw paglapit sa may bahagi nga po ng Catanduanes or bandang silangan bahagi ng Polillo Islands, yung pinakasentro niya. Ayan, oh. Hanggang sa tuluyan na itong madissolve by November 20 to 21, 2023. So, yun yung approximate ahead of time ng forecast niya na malulusaw na lamang mga folks. At kung pagbabasa naman natin ng mga computer models, ganun din. Nag-dissolve na rin ito. Ayun o, paglapit niya ng bandang Eastern Visayas. So, wala talaga nakikitaan tayo na anumang development itong C17W. So, good news yan mga folks. At least, yung mga pag-ulan na mararanasan ng mga taga-Eastern Visayas, Bicol region at Eastern part ng Mindanao, at least good news yan para makontrol po yung paglala ng dry spell natin. Kaya lang, tumataas naman ang dry spell sa may silangang bahagi, sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Ilocos Norte. Yun nga lang ang medyo babantayan natin maigi mga folks. So, kung silipin ninyo, may ibang mga weather agencies ng computer models, ganun din ang ipinapakita. Halos dissolve na rin talaga ang nakikita at mag-maintain na lamang itong remnants na magdadala na lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Eastern Visayas, Bicol at Mindanao areas. Pero dahil sa umiiral natin na northeast monsoon pa rin bawal pa rin lumayag. Ang ating maliit na sasakyan pandagat, malakas po ang gale warning, nakataas expected. Mga past 1 week ago pa, nabanggit ko na po na expected talaga natataas ang ating gale warning sa buong bahagi ng silangan ng Luzon. So sa mga malilit nating sea crabs at mga mangisda, medyo ingat-ingat muna at restrain kung maaari na lumayag dyan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Bicol man yan, Eastern Visayas at Eastern Mindanao, umaabot sa 1.25 to 2.5 meters po ang taas ng alon. So expected, itinaas yan ni Pag-asa. Kahapon pa malamang ang gale warning sa areas na yan. Maging sa extreme Northern Luzon sa may Batanes Group of Islands, Ilocos Norte, kanlurang bahagi ng Ilocos Norte at kanlurang bahagi naman ng bandang La Union at Pangasinan. Medyo bawal din muna tayo lumayag dyan dahil naglalaro pa rin sa 1.25 to 2.5 meters ang taas na alon at ang bahagi nga po ng kanlurang bahagi ng Luzon, may portion pa nga na lumaabot ng 4 meters ang taas ng alon. So, yung mga medium crabs at mga medyo malalaking barko, medyo ingat-ingat din po na lumayag dyan, lalo na sa ating mga Philippine Coast Guard, dyan sa mga approximate na layo, mga within 200 nautical miles. Medyo aabot ng 4 meters po yung alon dyan. So, i-ready na lamang po yung mga emergency anchors natin just in case na maalon dyan sa pwesto ninyo na aabutan kayo mga folks. So regarding naman sa ulat lindol natin kahapon ay nakapagtala ang aking seismometer na umabot ng magnitude 7.1 na lindol. Kay PBOX naman ay dinegrade nila into magnitude 6.8. So which is yung magnitude surface naman na measurement na aking seismometer. Ayan o. Magnitude surface niya 6.8. Pero yung primary magnitude initial ay nasa 7.1 magnitude. Which is na-detect ng aking seismometer kahapon at na-post natin yan dyan sa may bandang kalurang bahagi ng Sarangani, Davao Occidental.
So, nagkaroon nga ng medyo moderate na mga damages dan. So far, wala namang itinaas na tsunami warning. Makikita nyo naman sa aking webpage ang kompletong detalye maging ng tsunami warnings sa bansa. So far, ay mula sa NWS ng Amerika at bandang National Tsunami Warning System at sa Pacific Tsunami Warning System ay wala naman silang itinaas na possible na tsunami event. At wala namang naging threat yun. Medyo maganda yan at hopefully wala naman sana mangyari mga moderate na mga paglakas ng alon despite na nagkaroon ng malakas na magnitude 7.1 na lindol na naitala na aking seismometer. Hopefully wala nang sumunod dito pero expected pa rin ang mga aftershocks so ingat at alisto pa rin mga folks. Sa ating astronomical event, mamayang alauna po ng hapon magsisimula ang pinaka-maximum conjunction ng Mars at ng solar conjunction ng Mars. Ibig sabihin po niyan yung distansya ng Earth sa Mars papagitan sa araw. Papagitan siya sa may araw. Kung titingnan natin sa ating solar system monitoring, makikita po ito yung sun, Yan, yung sun, yung Earth, at ang Mars. Yan. Mag-conjunction, yung solar conjunction ng araw, Earth, at ng Mars. Mga banda mamayang alauna 14, mamayang hapon po. So, sa bright side natin, ini-expect natin yung ang tawag ba nun? Yung dineploy na Mars rover ni NASA. Kay Mars, inaasahan natin na magdi-disable yan sa loob ng 4 na oras, kung di ako nagkakamali. Hindi sila magkakaroon ng communication between ng Mars rover at sa Earth ni NASA dahil nga po haharangan ito ng araw. Mahaharang po yung radio telecommunications yan. Hindi po kayang i-penetrate ng radio telecommunication ng satellite kapag ganyan humarang itong araw between ng Mars. So, magkakaroon ng offline malamang yung report ni Mars rover sa Earth. So, yan po mangyayari. Mga 2 oras na lamang para magkaroon ng maximum solar conjunction between Mars at ng ating araw at pagitan siyempre ng Earth. Ito yung pinakamalayong far side ng Sun kung saan mas malayo ang distansya ng Sun sa Earth. At the same time, nahaharang naman ng path ni Mars itong si araw mula sa Earth. So, yung communication nito sa ating Mars rover na ginagamit ni NASA ay pansamantala munang magiging offline. At ngayong araw naman, mga bandang alas 2 naman ng hapon, ay expected po ang doon sa night side po asahan ang unit meteor shower. Since mamayang hapon, medyo sa dark side pa lamang ito makikita. So, pag sinabing dark side, sa may bandang Amerika ito, Africa, Europe, at South America nila makikita, maya-maya ang unit meteor shower. Sa atin sa Pilipinas, mga malamang mamayang gabi pa o bukas pa ng madaling araw. At mukhang malabo itong makita sa Pilipinas. Kung sisilipin natin, kung titingnan ninyo yung position ng unit meteor shower, siguro mga mamayang gabi, medyo makikita yan ng bahagya. Pero pagsapit ng mga bandang 11 p.m., mukhang malabo na natin makikita. Kasi napaka-below horizon na po yung position ng Leonid meteor shower. Yung buong detalye niyan, ipopost ko sa aking Facebook page. So, abang-abang na lamang mga po. So, yun ang ating solar astronomical event ngayong araw ng November 18, 2023 mga folks. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, November 18, 2023.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, November 18, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe at paki-follow na lang po, pakisuyo na lang po na i-subscribe po tayo sa ating YouTube channel at follow na rin sa ating Facebook page at sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga pang detalye na gusto niyo malaman, lalo na sa mga detalye at halos real-time na mga event ng monitoring ng ating weather system at sa mga ibang data feeds mula sa aking weather station sa Caloocan at mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.